barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Hello po, welcome mga kabarangay. Alam niyo po, kung mapapansin ninyo at ang aking buhok ay umahaba ng umahaba, everyday ang bilis umahaba sapagkat everyday po tayong nagpapasalamat naman kami sa mga nagpapadala ng mga messages, sa mga tumatawag po sa atin, nagpapadala ng mga sulat at nagko-comment sa Facebook na kung tuloy pa rin daw yung BSKE, kung ano na ba nangyari sa term setting, kasi marami yung lumalabas na fake news. Sana nga SK Mai na nagfi-fake news din ako. Siguro 1 million views na tayo. No? Pag sinabi kong tuloy ang term setting o kaya tuloy ang 4 years. Kasi may kumakalat ngayon na sinabi na 4 years na daw at 2027 na daw at 4 years na daw ang ibibigay at pumasa na daw sa Senado. Well, una sa lahat, napag-aralan natin yan. Alam nyo na po dapat ang proseso. So, ang proseso po final sa dalawang kamara, pumasa, third and final reading, nag-BICAM, pagkatapos ng BICAM, magiging Republic Act. Pag pinirmahan ng Pangulo o ibito ng Pangulo, alam nyo naman, napag-usapan na natin yon. Tsaka lang siya magiging Republic Act. At tsaka lang natin pag-uusapan kung ano nga, 4 years nga ba ang umiral o 6 years. Pero, ang nangyari po, sa totoo lang, nung adjournment nga ng House na hinihintay ng Senado na ipasa nila on third and final reading para magka-BICAM, hindi ho pinasa ng House, hindi na-tackle. Hindi ko masasabi kung hindi na-tackle or hindi pinasa. Going beyond what I know regarding that issue. Pero hindi pumasa. Hindi ho nakalusot sa House. So, ang mangyayari, hindi pwede ang pag sinabi daw na pwede na yun sa Senado, kasi marami nagko-comment na pwede na yun sa Senado 4 years. Okay na rin yan. Pasado naman sa Senado. Hindi ho siya magiging batas hanggat wala ho siyang counterpart measure sa House na hindi ho pinasa para magkaroon ng BICAM. And again, yun na naman po ang magiging proseso, ipadadala sa Pangulo, nagkasundo kung ano, 6 years or 4 years ba, para maging ganap na Republic Act na siya. Ngayon, pasensya na at napapatagal, sinabi Kape, paano kung meron daw secret BICAM at minagic na raw? Hindi ho pwedeng mamagicin kasi open plenary session po yan. Kagaya ng sinasabi ni Senator Chis Escudero kanina, hindi pwedeng mag-secret meeting ang mga senador o kaya congressman para sa impeachment trial ni Vice President. Kasi Supreme Court sila niyan. Hindi pwedeng lihis sa proseso. Lihis sa proseso ang pagiging secret meeting o kaya mamagicin. Wala akong magic. Kasi kailangan sumunod sila kahit na ipasa nila yan dahil sa magic, sasabihin ng Supreme Court, dahil minagic ninyo, bubuwagin namin yan. Lahat ng galaw sa gobyerno ay may prosesong sinusunod. Kinakailangan maging legal. Ngayon, may nagsasabi, wala naman talagang budget dahil wala na, nagastos na daw yung budget. Under sa Makalintal at saka sa Makalintal versus Comelec, yung lagi natin pinag-uusapan, isa sa pinaka-importante sinabi nila, hindi pwede maging rason ang budget o kawalan ng budget para hindi matuloy ang barangay election. So, ang laging tinatanong sa June ba daw kung may pag-asa? Of course. Kasi pag tinatanong po tayo at tayo na nga po nating sumagot dahil nga po napag-usapan na natin, gusto natin mag-move on, pero kailangan ko lang i-address dahil naaawa ako dun sa mga nalilin lang na 4 years daw at pasado na daw, ganyan. Wala pa pong napapasa. Ito lang ang masasabi ko. Anything is possible sa June. Pero sa June, kasasabi lang ni Senator Chis Escudero at sinasabi na namin, impeachment na, magpapadala na ng summons kay Vice President Sara Duterte ang Senado. So by June, magko-constitute sila na sila ang magiging hukom. And then 2 weeks lang nilang pag-uusapan kung ano mga rules na gagamitin sa impeachment trials. Sa June 30, by June 30, bagong kongreso na. Ibig sabihin, bago na rin ang mga senador na uupong mambabatas tsaka mga hukom. Iba na ang usapan yun na magiging usapan. But anything is possible. Kasi lagi ako tinatanong, pag sinabi kasi ng COMELEC, sinabi ngayon ni COMELEC Chairman George Garcia,
Pag walang batas, ibig sabihin tuloy. At naghahanda kami sa BSKE 2025. Okay, ganun talaga walang batas. Okay. Pero laging tinatanong sa akin, ano tingin mo, ano opinion mo, kagawad? Sigurado na ba yung sinabi ni Chairman? Sigurado ka ba? Alam nyo, wala tayong kasigurahan kung anong mangyayari sa June. Wala tayong kasigurahan kung anong mangyayari sa July. Pero ang sinasabi na namin, ang analysis namin, iba na ang pinag-uusapan doon. Pero, for your sake, na nais pa rin, at naniniwala pa rin na papasa ang term setting, sana nga may mangyari ng ganyan. Pero hindi kami dito para magsabi na, kagaya nakikita namin fake news na nagwa 100,000 views, sana nga nag-fake news na rin kami para makaganong views kami. Hindi totoo yun. Wala batas na pumasa. Anything can still happen para sa inyo. Sige po, aabangan pa natin ang June, July, although, manipis na nga ang chance, pero wag naman sana kaming kagalitan din na ikaw pa, bias ka, ganun. Nire-report namin ang katotohanan at yung nagre-report ng katotohanan dapat yun ang pakinggan, hindi yung mga nagkakalat na fake news. Ayun lang po. Maraming salamat. Ayan po, maraming salamat, Kags Butch. At bilang paglilinaw, mga kabarangay, unless a law is passed, sa ngayon po ay tuloy pa po ang ating BSKE sa 2025 unless the Congress and the Senate says otherwise. Ayan, SK Danny, tumuloy na tayo sa ating third segment. Ayun, salamat Kag sa paglilinaw, pagbibigay linaw sa ating mga viewers. Sa ating sunod na usapin ay katatapos lamang po ng malamig na panahon. Ay ngayon naman nagbabadyang tag-init ngayong darating na Marso, Abril at Mayo. Para may ibig kang sabihin sa sinasabi mo. Tapos na ang Valentine's, Tapos na. Okay, sorry. Hindi lamang mainit ang politika sa nalalapit na national and local elections. Ganon din ang init ng panahon. Yan, tama ka dyan, SK Danny. Hindi po gaya ng dati na kaya po ng mga tao na lumabas kahit katilikan ng araw. Ngayon po ay kinakailangan po nating mag-ingat at dapat po meron po tayong precautionary measures na ginagawa bawat isa. At syempre, ang ating pong Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office or DRRMO. Yes, kasunod ng paulit-ulit na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa noong kamakailan lang. Ngayon naman ay sobrang init na umabot na sa punto na inalerto na tayo ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang mga gobernador, alkalde at punong barangay na magsagawa po ng kaukulang paghahanda upang maging zero casualty sa ating mga barangay dulot ng matinding init na maaaring magsimbolo din ng sunog. Ang buwan nga ng Marso, mga kabarangay, ay ang pinakamainit na buwan ng taon at ang pinakamaraming insidente ng pagsunog sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon nga delikado ang buwan, SBT recommends the following. Unplug all electrical equipments when not in use, lalo na ang mga cellphone chargers. Check for gas leaks sa inyong mga cooking range at araw-araw na panglutuan. Huwag muna magyosi sa loob ng bahay at higit sa lahat itapon ang upos sa tamang lugar. Keep flammable materials out of reach of children, gaya ng mga lighters, kandila, posporo at iba pa. Kung kayo po ay nakatira sa isang masikip na lugar, plan your escape route ahead of time. Dapat may emergency way tayo, madadaanan at evacuation areas. At ang huli, makipag-coordinate po sa inyong barangay kung ano ang inyong kailangan para makaiwas sa sakuna ng sunog. Yeah, maraming salamat sa mga paalala na yan, SK Danny. At para sa atin namang mga barangay DRRMO, kailangan po ninyong tanungin ang inyong pong sarili kung unang-una, meron po ba kayong contingency plan kung sakaling mangyari ang hindi po inaasahan. Pangalawa, prepared po ba kayo kung sakaling may masamang earthquake, typhoon, pagbaha at pati na rin po sunog. Pangatlo, nabili po ba ninyo naglaan po ba kayo ng budget pambili ng equipments para sa inyong contingency plans? Kasunod po, saan at kanino po kayo makikipag-coordinate in case hindi ninyo kaya ang sunog sa Fire Bureau at kalapit na munisipyo or City Hall DRRMOs. At panghuli, proper training po ng inyong pong mga personnel, tanods, helpers, proper uniforms as well, and complete use of equipments. Ayan, lahat po ng nabanggit namin ni SK Mai ay alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2018-73 na magsagawa po ng pre-disaster risk assessments. Maraming salamat, SK Danny at SK Mai. Alam nyo, pag mga ganitong mga usapan,
lahat ito sagot ni Kap kasi si Kap ang head ng kanilang usually Kap ang head ng DRRMO talaga yung si Kapitan, di ba? Yes. Paano ho yung contingency plan nyo na po? Every year naman meron kayo, ano? Yeah. Actually, this March, o bago mag-March, this March, lalabas ko na po yung go bags ng barangay. So, mamimigay na po ako nun. One go bag per one house. Yung per house sa amin. Tapos, yung go bags, ang laman nun, first aid kit, etc. Para sa earthquakes o sa kahit anumang sakuna. Pero sa sunog, meron na rin kaming contingency plan. Hinati ko sa apat na areas yung amin. Quadrants, kung tawagin ko. Alam na ng mga kagawad kung anong gagawin nila. Hindi lahat ng kagawad nandun sa sunog. Merong kagawad na naka-assign sa pagta-traffic. May kagawad na naka-assign sa pagdidirekta ng tao. Ganun po yung ginawa kong assignment ng mga kagawad. So, hindi sila, alam nyo ba yung parang manok na tumatakbo na walang ulo? So, talagang meron silang purpose, yung mga kagawad. At yung mga tanod, merong ganon. Sa amin, ginawa ko na po yun. Last year pa lang, nagkaroon na kami ng NDDP planning. Okay? Yung Namayan Disaster Planning namin. Para at least alam ng mga tao. Tapos binababa namin yun per area. Sasalita po kami kasama yung Bureau of Fire. Yun. Kap, speaking of planning, ano po ba yung mga what goes into creating a contingency plan? Alam ko po meron po tayong ginagawang mga risk assessment para sa Yes. inyo pong lugar, para sa mga area na disaster prone. Yeah. Malaking bagay yung, again, magkakaduktong kasi po Kags Butch, yung Barangay Registry of Inhabitants. Magkakaduktong yan kasi dun sa aming Registry of Inhabitants, pasensya na, ngongo ako medyo nakalagay na doon kung yung bahay nyo ba ay gawa sa bato o gawa sa kahoy. So, tapos pinupuntahan ngayon yan, ina-assess, gawa sa kahoy ito. Ngayon, pag gawa sa kahoy, nilalagay namin yun sa mga medyo may risk, mataas yung risk para magkaroon ng sunog. So, yun ang una namin binababaan. Kailangan alam na namin kung ano yung mga dapat gawin para sa kanila. Ilang tao ang nakatira doon, ano mga kailangan nila, kailangan ba nila ng isang first aid na tubig, ganon, o kaya fire extinguisher. Maraming binigay sa amin ng local government, galing kila Mayora Menchi at Mayor Ben. Binigay ko po sa kanila yun. Merong ganun. Naka-deploy na kaagad yung mga fire extinguishers. Isang green, isang red. Yan. Tapos, lagi ako nakikipag-ugnayan sa mga, yung sa kuryente. Yan. Kasi usually doon nagsisimula Yung Yung spark, kuryente, saka yung mga dangling wires ng mga internet providers. So, kahit papano 110 yan Pag nagkikiskisan, nagkakaroon pa rin ng init o nasusunog pa rin yung kanilang wires. Maraming salamat. Kailangan lang matindi yung foresight ng kapitan saka ng mga nanunungkulan. Para at least walang mangyari. Lagi kayo expect the worst para handa ka. Opo. Maraming salamat po, Kap. Kags Butch, paano naman po ang ating po mga kagawads, mga tanods, pati na rin po ang ating mga health workers sa barangay? Paano klaseng suporta po ang nabibigay nila sa mga gantong sakuna po at mga sitwasyon? Well, sa amin, nung unang bago akong kagawad, yung mga veteran kagawad na napagdaanan na yung mga sakuna noon at saka nag-planning nga sila, yun ang mga pinakikinggan namin kasi kagawad kasama rin sa planning no? Meron sila mga may dadagdag na mga suggestion kay Kapitan. Halimbawa, kung magbaha, meron tayong maliit na motorboat na pwedeng pang rescue, yung mga ganun. Paglaan natin ng budget, pipirma ng mga kagawad. Pero siyempre, ang inaasahan ding suporta mula sa Kapitan dapat, sa council rather, dapat maglaan din ng budget sa equipment. Yes. Na pupunta ka sa gera, kung wala ka sa data, wala rin mangyayari. And proper uniforms and proper safety nets, guidelines para sa ating mga tanods. Dahil hindi naman porket baha, lulusong dyan. At kung nasakta naman yung tanod, matinding sakuna rin yun. Para sa, yun ang mga
sabi nga ni Kape, iniisip natin yung mga pwedeng mga mangyari, the worst na pwedeng mangyari para prepared tayo. Madali lang yan, basta matindi ang sabi nga ni Kap ang iyong paghahanda. Maganda rin yung ginagawang paghahanda ni Kags kasi tinutukoy nila kung kahoy, gawa sa kahoy o bato yung bahay eh. Mabilis mong matutukoy na prone sa sunog yung ganun. Dapat gawin din yun ng ibang Yes, talagang talagang masinop ang kapitan ng Namayan si Kapto, na masinop talaga. Pero alam nyo, yung paghahanda na yan, speaking of, yun nga, napunta na, medyo maiba ako, no? Kasi parang naghahanda na si SK Danny. No, na tayo ay Lisanin. Lisanin. Grabe lalim. Napakalalim naman ka. Merong bagong career move ang ating SK Danny. Kamusta na ba SK Danny? Ano na ba mga plano natin? Ayun, napakabilis nga ako ng panahon, Kags, kasi nung una, 2 lang kami dito ni Kags Butch. Ngayon, 4 na tayo. Dati kami 3 lang ni SK Mai. Ayun, gusto ko pong pasalamatan si Kags Butch, SK Mai, si Kags Marie at si Kap. At sa lahat po na bumubuo ng programa ng Sa Barangay Tayo, sa pagkakataon po ito na makasama kayo sa programa. Isang karangalan ho na maging parte ng SBT para makapaghatid ng impormasyon sa ating mga tagapanood. Well, kami naman, we are also honored na binigyan mo kami ng oras. In spite of your very busy schedule sa GNN as a reporter. Babalita nga ako, sir, mamaya after na. Actually, si SK Danny ang head ng mga news reporters ng GNN. Kamusta experience mo din SK Danny? Sobrang challenging, Kag. Sobrang grateful din kasi dito ko rin natuklasan yung mga abilities, skills, mas na-improve ko siya. Saka meron din akong discover na hindi ko alam na kaya ko pala. Kagaya nito pag-host sa camera kasi sanay ako na off-cam lang, Kags eh. So nasubok din ako dito sa pag-host sa TV hosting. Actually, Kap, may na-discover din kami kay SK Danny. Ano Every yun? Christmas, ang galing niya magsayaw. Siya nagpe-presenta sa opisina namin ng dance number. At represent. sikat si SK Danny. Basta sa pagdating sa mga... Required kasi yun, Kags. Oo nga, required. Wala siya magagawa. Oo, para surprise. Next year, pwede rin judge. Pwede siya judge. Sa ano ko, your starter ko. Pwede yan. Ayan. Judger tayo. Ay, hindi. Congratulations, SK Danny, sa iyong bagong career move. Again, we wish you all the best and I'm sure marami ka pang gagawing bigger things sa iyong next na career. Talaga bang lisanin? Lisanin, napakalalim po eh. Pero I'm sure may imbita pa rin po natin yan si SK Danny. Dapat lang. Sa ating show. At saka ako naman na nagpapasalamat tayo na nakasama natin SK si Danny bilang isa sa ating mga nakakatuwa, masayahing office mates na nakakalungkot dahil siya ang pinakamalakas tumawa din sa opisina. Para siyang nanalo ng mahjong pag tumatawa. Ganun. Parang kanto girl. Pero ako, napakabait, napakatalino, and we wish you all the best sa iyong career. And syempre, ang kanta naman lagi namin din pagka may isang paalis babalik ka rin. Parang Mag-host ka rin. Yes, you are always welcome. Naway magpatuloy hukag sa programang ito sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga tagapanood, sa ating mga kabarangay. Dahil yun naman po talaga yung mahalaga. Minsan pag-usapan natin yung about sa lipunan, yung mga issue na kinakaharap nating mga Pilipino, bilang may boses, di ba, sa ating masa. Ayan. Humahabang aking extro. Imbis na maging emotional, nagiging seryoso na naman po ako, mga kabarangay, pagdating sa isyong ganyan. Akala ko may pasample ka, Dan. Ay, wala. Pero maraming salamat at nasamahan mo kami today sa ating programa. At of course, mga kabarangay, maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano, ni Kags Marie Formentera Ferrer at ni Kap Dondon Francisco, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang. sa barangay. Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako.
kagawad at kapitan. Sa